Okay. So, ito. Share na naman ako. Ah, share ko tong struggle ko ngayon. Anyway, yung proportion na yung drawing. Yan ang isang mabigat sa akin, or I consider na weakness ko sa pag-i-scale ng drawing. So, yung lights dito nang galing, kaya may shadow rito. Okay, ito medyo mamula-mula kasi ilong niya, pero dito itong side na to parang nakaharap, facing dito, which is ang gusto kong i-project parang nakatingin doon, pero yung mukha niya medyo naka sideways. So, wag muna tayo sa ilong kasi yung magdi-define ng kung saan nakaharap yung ilong is yung magiging butas niya. Anyway, dito muna tayo sa mata. Parang dito no. Baka hindi dapat ganito to kataas. Try natin dito kasi dapat yung side ng mata na to hindi na halos nakikita kasi nga medyo nakaharap nga siya rito sa left side. So dapat yung buong mata siguro hindi na dapat nakikita halos yung gilid. So I should put this here. Let's try this. Scratch paper lang to. Meron na tong drawing sa likod na hindi ko gusto. Nagpa-practice lang tayo ng proportion. Ayun medyo nagbago, no? So I guess ito yung tamang linya ng muka. Hindi kita yung kabuuan ng mata. And then pasok din natin to siguro. At medyo yung talukap na ng mata yung nakikita. So that way hindi na nakikita yung kabuuan ng buong mata. In a sense, parang humarap na siya ron. So what do you think, guys? Ito talukap na supposedly, di ba? Kulang pa ba? Yan. So parang ganun no? Ganun ang gusto. How about that? Okay, what else? So dapat dahil nakaharap na tong mata roon sa side na to, dapat yung size niya parang mas maliit kumpara dito sa kabilang mata, which is sa ngayon parang magkasing laki no? Ano natin troubleshoot to. Remember guys, yung sketch pad natin is mumurahin lang to. Madaling magasgas at pag nagasgas na to, ka-erase, scratch ng pencil, wala na. Hindi mo na siya ma-refine. Most likely hindi mo na siya ma-finish. But anyway, ginagawa natin to again. Practice sketching tayo. Proportion ng muka. So, it's either liliitan ko to, mawawala naman sa proportion, lalayo sa ilong, or lalakihan ko to. Kasi sa ngayon, dapat parang natanggal na natin sa
sa vision natin yung 1/4 ng mata na to eh. So dapat mas maliit to ng 1/4. Ang size na lang nito is 3/4. 3/4 nitong mata na to. Yan. Yan ang ating mahuhugot ba natin kung a-adjust natin to. So, dito na tayo. Yeah. What do you think, guys? Hindi tayo pwedeng lumayo rito sa guhit na to, no? Kasi ito yung remember, yan yung alignment ng mata. So, dapat tumatama rito, tumatama rito. So, naka-proportion din tong ilong. Naka-proportion din yang naka-align pala, hindi proportion. Yun nga yung tina-troubleshoot natin yung proportion. So, yung alignment dapat ganyan, goes with the kilay. Ayan. Nakikita nyo halos ayun ng mano ng pencil ko. Ayan eh. Okay. So, yan yung mga reference line natin. Ito yung baba ng chin. Yan. May shadow rito kasi ito yung ilalim ng baba. Yung ilalim ng baba, meron ding shadow. So, syempre may shadow rito sa nostril. Okay. Okay. What do you think, guys? Sa site ko, parang, well, pilik mata to. Pero looks like parang maliit pa rin tong mata na to. Which is supposedly mas malapit to sa atin. So dapat nga mas pop up pa to, no? So we are trying to enlarge this a bit again. Pero let's see kung proportion pa rin. Kung ganon. Yeah. Parang sumobra. What do you think? Well, ito, no, parang lagpas pa yung tenga natin. So dapat dito lang itong tenga. So dapat dito to. Pinaba natin. If lalagyan natin siya ng butas, makita natin yung
Alignment ng ilong. Alignment. Projection ng ilong kung saan nakaharap. Yeah. I think so. Ganon. Kasi yung butas niya, ibabaw ng butas, dapat parallel din. So, hindi pwedeng mas mataas to kumpara dito. So, ganoon. Gayaan, gayaan. Diba? Ito yung dulo ng ilong. Ito kasi yung kabilang side na to. Okay. So, yung camera angle or yung nag-shoot sa kanya is siguro nasa breast level. Pataas. Pataas yung camera. Kaya medyo nakita yung ilalim nung ilong or yung butas ng ilong. Kaya medyo nakikita. Sobrang tingala. Pwede nating bawasan. But you know, something like that, at least you have an idea kung paano tayo conceptualize ng drawing. Ito yung anggulo ng ilong sa bibig. So, dapat nakatapat tong labi roon, tip ng kanang bahagi ng yan, para yung labi humarap din doon sa side na yan. So, kasi yung ibabaw ng labi, everything is nakaparallel, right? So, di ba? So, just like that. So, ito yon yung tip ng lips. Kasi meron din tong proportion Hindi rin pwedeng sobrang haba dito. And ito, yung gilid na to, tsaka yung gilid na yan, yun ang magde-define kung siya ay nakamangot or naka-smile. Ang gusto kong palabasin dito naka-fierce. Parang malalim ang iniisip. Nakatingin sa kawalan. Yun ang kanyang emotion ng drawing. So, slim yung kanyang ilong na matangos. Yeah. So,
Basically, you have an idea na hindi siya mukhang Pinoy. So, medyo tumaas. Okay. Yun na. As I said, meron niyang linya na dapat lahat sila naka-parallel para hindi tayo mawala sa alignment. Di ba? What do you think, guys? Yeah. Parang walang kakwenta-kwenta, no? Pero hindi siya madali. Hindi siya madali, guys. So far, for now, medyo happy naman ako sa adjustment na ginawa natin. Yeah. Mukhang mas malapit sa katotohanan kumpara kanina nung nagsimula tayo. Ayan. So, ito yung buhok niya, no? Ito yung forehead. Woo! Yung para bang bagong blower yung buhok at hinagod pataas dito sa hati. Thick hair, meron siyang thick hair. Okay. Yan. Inaangkla sa babaw ng tenga. Okay. So, panga. At andyan na yung leeg. So, balikat, shoulder. So, syempre, medyo lagyan natin ng curve dito kasi nga yung ibabaw ng shoulder, di ba? Ito yung sa leg and then yung yeah. Alright. So siguro yung kabilang shoulder dapat nandito, right? And then yung kanyang damit. Again, ito yung shadow kasi mayroong ilaw rito. So magpo-project siya ng shadow. Okay. Shadow. Details ng mata para mag-pop out. Ito.
course, ano siya eh, tawag dyan, iBag. iBag. Yan, no? Ang bilis nagbago ng mata. Pag mali ka lang ng shading eh, nagbabago agad. Well, cheekbone, 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 cheekbone. Yan. Siyempre, nakaalsa yung buhok kaya may shadow din doon. May shadow din. Yeah. What do you think, guys? Saan pa may mali? Yan. Yan. Naka-align? Naka-align ba tayo, guys? Na-correct ba natin, guys? So far, I'm happy with the result. Whee! Thank you for watching. Na-stress ba kayo? Yan, at least nakapag-share ako na stress moments ko. Bahala na kayo. Oh. Yan. Nice. I think so. Nice. Pinupuri yung sarili. No? Alright. Itatry kong gamitan to ng Wilo. Paglalaroon ko pa. So, hindi ko masya maisama sa video natin for today's sketch. Makikita nyo lang siguro yung kanyang finish pag na shading ko na. Wilo. Using this, usually ang ginagamit ko ay yung carbon powder. Ito. Carbon powder. Lagi ako napupunta sa pagmumotor eh. Charcoal powder. Yan. Ito usually ginagamit ko eh. Ay, di ba? Alam niyo naman yun eh. But then, tatry natin Wilo. Wilo. Gamitin natin yung Wilo. Bakit Wilo? Ito, ano eh, kahit biglain mo to eh. Kahit biglain mo eh. Kahit biglain mo na hindi mo na nakikita yung sketch mo. Kahit biglain mo siya. So, kahit na i-block mo siya ng todo.
Ito, napansin ko, no, ngayon lang. Dahil nga, gusto kong balikan tong paggamit ng Willow. Doon sa may graphite pencil na pinang-i-sketch natin, hindi siya, dumudulas siya. Oh, hindi siya nagre-register. Tingnan mo tong walang graphite. Ito, padalaanin ko sa wala. Ayan, oh. Ang black, di ba? Pero dito sa may pilik mata, hindi siya nagre-register. Ayan, oh. Ayaw. So, yan yung ating mga learning curve na di-discover natin. So, matagal na akong hindi gumamit ulit ng Willow. Pero, try lang ha. Itong aking charcoal powder, nilagay ko sa brush naman. Okay, last na to. Yun, no? Kumapit siya. Kumapit siya sa ibabaw ng graphite pencil. Di ba? Kaya lang, ang gusto ko kasing practicein yung Willow. Kasi, ito, kahit na black mo na, pag in-scrub mo yan, ano siya madaling mawala. Kamay pa lang yan, ha. Pag ginamitan ko ng lead eraser, di ba? Na kaya siyang mawala Ayan. Pero although kumapit yung charcoal powder, pag in-scrub mo to, mahirap nang burahin. Sumisiksik siya sa texture ng papel, ng sketchpad. Yan. Well, kaya mas gamay ko tong tong powder, charcoal powder, mas gamay ko, mas kaibigan ko. Whew. Yeah, let's see. Baka try ko pa tong i-continue. Gagamitan ko ng charcoal powder muna. At mukhang ma-epic fail tayo sa Willow. Alright, thank you for watching. Babush!